At galaw-galaw tayo at nang tayo po hindi pumanaw. Ano ho? Gusto po natin ang banal na sulat dito po sa Matthew chapter 25, dito po sa talatang 14. Okay, babasahin ko lang po at niluwang pong sundan ito kung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ang salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya rin ang tig-5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 ginto, salaping ginto, at ang isa na may 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong sandali na ito na kami po ay makapagtipon sa lugar na ito upang sumamba sa iyo, Panginoon. Naway yan po ang aming pangunahin layon, Panginoon, kung bakit po kami naririto sa lugar na ito. Kaya po niyo, mahihandog po namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso sa isip, kalooban, Panginoon, sa mga sandali pong ito. Dinisip po niyo kami rin naman, Panginoon, sa lahat din po ng aming pong naging pagkukulang sa iyo. At muli, minsan pa, kayo po'y mangusap sa amin sa magitan ng mga salita po ninyo ito at akayin mo niyo po kami patungo sa mas malaming maming pagkakilala sa iyo at patuloy na madaman po niyo nawa higit sa lahat ang kasiyahan, Panginoon, sa umaga po ito. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nais ko pumagatan, mensahe po ng Diyos sa umaga po ito, portraits of leadership, no? At isa sa mga larawan po ng leadership o pagiging isang pinuno ay yung pong pagiging isang katiwala. Sabi nga po natin katiwala. Kung nung isang linggo ay nilarawan ang bawat isa po sa atin bilang mananampalataya, bilang mga shepherd, no? Di naman. Okay? Ang salitang steward, no, ay nagmula sa dalawang kahulugan sa Grego na ang una, sige pa. Ang ibig sabihin po ng steward ay oikonomos, no? Sa salitang Grego na hinango ang ibig pong sabihin ay manager. Madalas ko itong mapakinggan kay doon sa mga nakasama ni PJ, no? Sa kanyang pelikula, ang tawag po sa kanya ay manager. Pero gayunpaman, itong taguring ito ay ibinigay din ho sa atin ng Diyos. Positionally, ito ho ay ipinagkatiwala ho ng Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, manager ka. Kung ikay kay Kristo, manager ka. Kaya spiritually, no, nung tayo po'y wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus, spiritually, ang ating pong gawain ay yung pong mga lakal, no, ng basura. Spiritually, we are scavenger ho tayo. Totoo lang. No, hindi man sa ating panlabas, kundi doon sa ating paloob na kalagayang spiritual, tayo po ay mistulang spiritual scavenger. No? Namumuhay po tayo sa kasalanan, ang kinakalikot ho natin, ang iniipon ho natin, ay ang kasalanan. So, ang mga kasalanan pamumuhay ang ginagawa ho natin. Amen. Subalit kung tayo po ay makakilala kay Kristo, tayo po ay kanyang hinanguron sa ganung uri ng kalagayan, no? Spiritually. No? Kaya nga ho tayo from scavenger, tayo po ay ginawa ho niyang manager. Amen. Okay. No? So tayo po ay may tuturing sa pangkalahatan bilang mga manager ng mga ipinagkatiwala ho ng Diyos sa atin. Okay? So pangalawa, ito, sasagot natin. Sumagot ang Panginoon, sino nga po ba ang tapat at matalinong katiwala?
sino ang katiwalang pamamalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras. So ito yung mahalaga yung duties natin bilang mga managers, no? Ay kailangan tayo maging tapat at maging matalinong katiwala. Okay, amen. So pangalawa, ginamit din naman po yung salitang Grego na oikonomia. No, na ibig mong sabihin ay management. Okay? Amen po. Sabihin mo natin management. Yan. Sabi rin doon sa Luke chapter 16, verse 1, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang, nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Tingnan niyo po. Kaya pinatawag niya ang kanyang katiwala, at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. So tayo hinasahan na mga siwa ng may kaayusan at may katalinuhan. Amen po. Nang sa gayon ay itong mga bagay na pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin ay hindi ho masayang. Yung posisyon na binigay sa ating mahalaga ng Diyos sa atin ay hindi ho mawalan ng kabuluhan. Okay? Amen po. Sapagkat kung ano ang ating tinanim, yun din po ang ating aanihin. Tiyak po yan. No, may batas po ng pag-aani. Kaya lalo nito na mapakataas ng atin nung dapat na pagpapahalaga sa mga bagay na pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin. So yung pangunahin mga bagay na pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin, tulad ng madalas natin mapapakinggan, una ay yung pong oras. Yung ating pong time. Sabi nga ho natin, time. So bawat isa po ay may allotted time na pinagkaloob ng Diyos sa atin at ito ay ituring ho natin isang pagkakatiwala ho ng Diyos sa atin. With regards dito po sa time na ito, mahalaga po yung tinatawag na pagkakataon. No? Lahat ng tao binigyan niyo ng pagkakataon para mapakinggan niya ang mabuting balita ng pagliligtas si Kristo. Pero darating yung sandali, kung ito man ay kanyang tatanggihan, ay meron din pong kaukulang accountability. Yun po yung sinasabi na pananagutan. Okay? Sabi, time pays back, no? Ang oras ay meron pong kabayaran. Okay? So, samantalahin natin, ang bawat daw po pagkakataon, gamitin natin ang ating mga panahon na may katalinuhan. Sabi rin sa Ephesians chapter 5, no? Verse 17, no? Yung i-redeem natin, tubusin natin itong oras na para ito ay hindi ho maaksaya. Okay? So, sabi nga ni Victor Hugo, ay gumugugol tayo ng mga panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. No? Sabi ron niya na tayo po ay mga time killers. No? Tayo po ay mamamatay ng ating panahon. Dahil doon sa mga walang kwentang bagay na atin do pong pinagugugulan ng panahon at oras. Amen po? Yan, totoo naman. Sa loob ng isang araw, meron po tayong 24 oras. Tama po? Yan. So, tingnan natin, ang oras na ginugugol ho natin sa pagtatrabaho, kung ikaw nagtatrabaho, ay 8 oras, no? Kung ikaw ay nag-overtime pa, lumalampas ka pa doon sa regular na oras ng pagtatrabaho. Tama po? Ikaw naman nag-aaral, gayon din, siguro marahil ang ating igugol na oras sa ating pag-aaral. Kung minsan, lumalabis pa nga, ang oras natin, kapag ikaw ay nasa bahay, nag-aaral ka pa rin. Tama po? Yan, gumugugol din tayo ng ating pagtulog sa loob ng isang araw. Kung hindi ay atin bibilangin, marahil kung ikaw ay, ang normal sleeping hours natin ay 8 oras. At marahil kung ikaw itong nagkakaedad, parang umiikli ang oras ng pagtulog mo. Ewan ko kung napapansin niyo yan sa mga tumatanda. Ano po? So, ilagay na lang natin doon sa normal, no? Na 8 hours din ng atin pagtulog. No? Kung yun po ay babawas po natin,
no, yung oras na ginugol natin sa ating pag-aaral, sa pagtatrabaho natin, at gayon din no, sa atin nung pamamahinga ay 8 oras na lang ho ang matitira, no, sa 24 oras. Nabawas po na yung 16. Tama po? Doon sa natitirang 8 oras na iyon ay gumugugulo tayo ng iba pa nating mga gawain tulad ng ating mga marahil ay mga pinaglilibangan. Amen. Okay. Yung mga gawain bahay pa, no? Nanonood tayo ng TV, marahil, o yung mga ibang oras, kung susumahin natin yung oras na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa loob ng isang araw, ay nagugulan natin ukos ating pang-katawan. Tama po? Yeah. Kaya nga pinapakain natin, pinaliliguan natin yan, pinagaganda ho natin yan. Tingin nyo katabi nyo, tingin nyo. Di ba maganda? Okay, hindi, maganda ho siya di ba? Pinagaganda ho natin yan. Pero ito ang tanong, no? Yung mga bagay ukol sa espiritu, ay gaano kaya ang ginugugol ho nating oras? Siguro, aamin ho tayo, baksak ho tayo. Di ba? Pagigising pa lang sa umaga, ano ho ang ating inuuna? Tayo po ba'y nananalangin sa Diyos? Meron po ba tayong paggugol ng ilang panahon na gumigising ho tayo sa umaga, na gumugugol ho tayo ng oras upang makinig at manalangin para sa Panginoon? Yun. Salamat sa marahil 10 yun. Okay? O paano naman ho tayo? So, ngayon yung sinasabi natin, no? Marahil hindi tayo gumugugol ng ating mga oras na meron pong katalinuhan. No? Hindi ho natin nababalanse ang ating hong buhay na tayo po ay hindi lamang nakapaloob dito ho sa pinaka-shell ng ating hong pagkatao sapagkat meron tayong doon sa ating kalooban na wala hong pupuno doon maliban sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Okay? Kaya pakainin mo ng tao, palusugin mo ng tao ang kanyang katawan, sasabihin pa rin niya na kulang. Parang may kulang. Di ba? Kahit nabubusog ka, parang darating ang sandali, makakain ka lang, kakain ka ulit, di po ba? Gayong sinasabi ni Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya nga walang pupuno roon sa ating paloob na yun, maliban sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kaya ang tao ay sa kabila ng kanyang kalusugan, sa kabila ng kanyang kayamanan, kariwasaan, no, ay nasasabi pa rin ng tao, parang may kulang. Yung emptiness na yon na naroon sa loob. At alam natin, walang makakasatisfy nun, kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya lang at wala nang iba. Okay? Kaya sinabi ng katiwala, isa sa mga talents na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay yung pong atin hong mga talents. Sabinghaw natin, talents. So, bawat isa ho sa atin ay meron pong tinatawag na natural na kakayanan, no? Yun ay yung ginagamit ho natin para din marahil sa ating pong ikinabubuhay. Ginagamit ho natin yon. Yung pamamaraan na yun upang tayo po ay makapamuhay na maayos dito sa mundo. At meron din naman tayong tinatawag sa spiritual side, yung tinatawag nating spiritual gifts, no? Na yung sinasabi ng Bible na bawat isa ay pinagkalooban ng ganung uri ng mga kaloob na ito. Ibig sabihin marami po yan. Okay? Kailangan natin na tuklasin yon habang tayo nagpapatuloy sa buhay pananampalataya, ay matutuklasan natin yung mga ganung uri ng mga kaloob meron po tayo. No, sa ating pagtuklas na yon, na ang Diyos din naman na naghahayag nun sa atin upang ito ay magamit ho natin sa paglilingkod natin sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga tayo, meron tayong tinatawag na ministry. Okay? Amen po. Yan, service. Nagsiserve tayo. Tayo po ay naligtas upang maglingkod. No? Tandaan ho natin. Binibigyan tayo ng magagandang spiritual na kaloob ng Diyos. No, sa ating pagkakatuklas ay gamitin natin, no? Huwag ho nating itago. Huwag nating ikahiya. Amen po ba? No, kaya nga dapat ito ay gamitin ho natin. Huwag ho nating i-display. Huwag ho nating itago. Gamitin ho natin ito ng wasto at husto.
Okay? Amen po? Yan. So, ayan isang mga bagay na sinasabi nga ni Paul na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Okay? So, ano pa ang sumunod? Yung time, yung talent, at yung ating treasure. Di po ba? Yung atin hong kayamanan. Gano'n mang kalaki o kaliit ang atin hong taglay na mga kanya, maituturing pa rin nating kayamanan ho natin, ang ating mga pag-aari. Amen po ba? 5 mangduling yan. Meron pa bang 5 ngayon? Okay? Pag binigyan mo ng bata ng ng parang piso, parang babato pa sa iyo. Okay? Ano po? So, kaan man ang laki rin at liit ng value niyan, no? May ituturing na kayamanan ho natin yan. In-entrust ng Diyos sa atin yun. Nakukuha ba natin? So, kailangan natin balansin na lahat ng bagay. Di ba? Sabi nga ni Wesley, earn all you can. No? Kumita ka sa ganang iyong kayang kitain. Di ba? Give all you can. Magbigay ka sa ganang iyong kayang ibigay. Okay? Amen. So, isang pag-google natin ng ating mga salapi, di po ba, ay minsan ginagamit natin to through spending, di po ba? Gumagastos tayo. Okay? Amen po ba? Sino magastos dito? Ayun, buti, aminado naman siya. Magastos ka. Okay? So, spending, no? Kaya nga, spend wisely, di po ba? So, sa atin hong mga pag-google ng atin hong mga paggamit natin mga salapi ay maging matalino tayo sa ating pag-spend. Gayun din, ano pa ang ginagamit po natin sa ating mga salapi? Sa pagbibigay, giving. Di po ba? So, give wisely. Amin po ba? Hindi yung tayo ay bulagsak, no? Lalo na bara-bara sa atin hong pagbibigay. So, ano pa? Spending, giving, ano pa? Earning, lahat ng ito, no? Ay mahalaga na i-balance natin ang lahat ng bagay na ito upang itong salapi na ito na pinagkatiwala sa atin ay tiyak na magagamit sa wasto at hustong paraan. Okay, palakpakan muna natin si Lord. Kaya minsan darating na nalulugi kasi mismanage tayo. Di po ba? Mismanage tayo. Hindi tayo, naghihirap tayo kasi mismanage. Di po ba? Hindi tayo marunong mga siwa ng atin ng mga salapi. O, yan, pagka may konting one day millionaire ka. O, hindi mo iniisip yung kinabukasan. So, mahalaga rin yung savings, no? Yung mga pala. Sa Google natin, mahalaga rin tayo po yung nagtatabi in case na meron tayong emergency babayaran o gugugulin, ay meron tayong madudukot. Amin po ba? Yan. No? Sabi nga po roon, pag may isinuksok, merong madudukot. Okay? Purin po ang Panginoon. So, una, no, sa responsibility na bilang mga spiritual leaders, no, ang steward ay itinuturing na mga trustees, no? Tayo bilang mga katiwala ng Diyos ay tinuturing ho tayong mga trustees. No? Sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala. Okay. Katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Itong mystery of God ay nasentro sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. No? Nababasahin din natin yung Colossians chapter 2, ay makikita natin doon na itong hiwaga ng Diyos na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No, meron niyang himabangkit ukol doon sa lihim na panukala ng Diyos na isa sa katuparan niya sa pamamagitan din ni Kristo. At ang lihim na panukalang ito ay yung pag-isahin ang mga Hudyo at mga Hintil, no, sa isang katawan na walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia. Amen po, no? So para natin ito'y nalihim sa marahabang panahon, kahit ito hindi nakita ng mga propeta noong unang panahon, pero inihayag ito sa pamamagitan ng apostol, itong hiwaga ng Diyos na ito
sa katauhan ng ating Panginoong Kristo at yung lihim na panukala na ito, sa gagawin niya, bubuklorin niya ang mga Hudyo at mga hindi mga Hudyo sa iisang katawan na kanyang iglesia. Purihin po ang Panginoon. At yun ay ni-reveal, ay hindi na ho ito lihim. Yung misteryo na ito ay hindi na ho lihim sapagkat ito po inihahag na ng Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Amen po. Yan. Kaya tayo na kay Kristo, hindi pinagkalooban ho tayo nung tinatawag nating spiritual understanding para maunawaan natin itong mga lihim ng mga panukala na ito, sa magitan ng kanyang mga salita ay maunawaan natin, hindi mga kalat-lahat na nito, pero binigyan ko tayo ng Diyos ng Espiritu ng pagkaunawa. Amen po? Kaya yung mga bagay lamang doon, yung mga ukos sa Espiritu ay maunawaan ng mga taong mayroong pong Espiritu ng Diyos. Kaya tiyakin natin, na yung Espiritu ng Santo ay nananahan sa atin. Isa sa kanyang mga gawa ho yan ay bigyan ho tayo ng ganung uri na pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Para sa iba, malalim ito di po ba? Kahit nga minsan sa atin, parang nalalim na may sinasabi niya, Pastor. Di ba? Pero yung lalim na yon ay pinapaunawa sa atin. Maaarok natin yung lalim na yon. Naniniwala ho ba tayo ron? Yan. So kung tayo lamang, kaya nga si Jesus, di po, kahit yung mga talinghaga, nung una, yung mga disciples niya, hindi niya nakaintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ni Jesus tungkol doon sa kanyang mga kwento na yon. Di ba? Doon sa ilang mga pahayago niya, hindi nila maintindihan. Kahit yung mga Hudyong mga nakakapakinig ng kanyang mga sinasabi. Kakainin ka namin? Iinumin namin ng yung dugo? Di ba? Paano yun? Kaya nagalit sila kay Kristo Di ba? Pero ang tinutukoy doon ni Kristo ay yung pananampalataya ng mga ito sa Kanya. Okay? Kahit sinikudahin mo, napakatalino niyang tao, hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Jesus na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong papasok? Paano mapapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang nanay para ipanganak na muli? Amen po? Yung mga ganong mga bagay na hindi naunawaan kahit ng mga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagmi-ministeryo. May mga pahayag siyang hindi ho naunawaan ng mga taong at kahit ang mismong kanyang mga disciples, hindi naunawaan kung ano po yung kanyang sinasabi. Pero later on, amen po ba? Nung kanilang matanggap ang Espiritu Santo, doon nila lubusan, napagtanto, naunawaan kung ano yung mga ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. At yon ang naging batayan ng kanilang pangangaral at pagtuturo. Amen po? Yan. Yung lihim na panukala na iyon, na isa sa katuparan ng Diyos, noong pamangunang panahon ay hindi ho nakita, maging ng mga propeta, ng kanilang ipahayag. Maaring nakita nila yung suffering na mangyayari kay Kristo, tulad ng mga hula ng mga propeta, at yung kanyang, glorification, pero yung in-between na yun ay hindi ho nakita ng mga propeta. Ito po yung panahon ng iglesia. Okay? Palakpakan muna natin si Lord. So dapat niyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Tingnan niyo po ganyan yung itinuring itong mga pahayag na ito ng Diyos bilang isang trustees, katiwala. So pangalawa, itinuring din ang mga katiwalang ito bilang mga guardians. Sabi nga ho natin, guardians. Guardia. Ano man dapat nating guardiahan? Sabi ni Paul kay Timothy, dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 14, so sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. So parang lang yan, pagpapase ng baton. Di ba? Amen po ba? So gayon din, Kaya kung merong pinagpasahan si Moses nung mga panahon na yon, ipinasa niya ito, yung tungkulin na yon, yung mabuting bagay na yon, kay Joshua. Amen po? Yan. Kung gayon din si Elias, meron siyang Eliseo, ipinasa niya yon
upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Kahit nung si Kristo, di po ba, nung siya dumating dito, na maaaring siya po ang nagpasimula, po, at ibinahagi niya yon sa kanyang mga disciples, and later on, tinawag silang mga apostol, at sila ang mga nagsipagpatuloy ng gawaing iniwan ni Kristo. Amen po? Ganyan din tayo dito. No? Si Pastor, lilipas din yan, pero naniniwala tayo mayroong magpapatuloy ng gawain sa lugar na ito. Okay? Amen po? Ang mahalaga ay yung ipagpatuloy natin yung pinasimulan ng Diyos atin sa lugar na ito. Dito tayo umusbong at dito rin tayo lalago at lalaki. Amen. So, sa tulong, sabi rito ng Espiritu Santo na natili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ano po yun? Sige, patuloy natin. Okay? As guardians, no, ito po ang dapat natin bantayan, sabi ni Paul kay Timothy, a good deposit, ano po yun? Yung priceless, no? Treasure na ito na walang iba kundi ang gospel. Ang mabuting balita. Wala hong halagang katumbas ho yan. Kaya nga priceless eh. Amen po ba? Pag samasamahin man natin, no, ang mga mahalagang bagay dito sa buong mundong ito ay wala pa rin dito sa San Sinukob. Ito ho ay isang priceless treasure. Amen po. Okay? Amen. So sabi nga ni Paul, hindi niya kinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Una raw sa mga Grego at gayon din sa mga Hudyo, no? Sa mga Hudyo at mga Grego at sa mga barbaro. So ito ang kapangyarihan ng Diyos na yung mga taong nanampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya at yung mga pinawalang sala ay mabubuhay sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. No? Kaya nga sabi ni David, no? Mapalad yung mga taong na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at nilimot na ng Diyos. Isipin ho natin, yung ganung uri ng buhay ho natin sa nakaraan. Lahat naman tayo may mga madilim na kahapon eh. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Dati, ano yan? Dati, daldaki na yan. Okay. Daldalera yan. O sa ating makabagong panahon ay mga marites. Marites yan. Chismoso yan. Chismoso yan. Pero ngayon ay hindi na. Ang chinichismi na ngayon ay si Kristo. Okay? Amen. So, nung Webes, naka-attend po kami doon sa interfellowship dito ng ating mga churches, doon po ng mga kalalakihan, doon po sa May Silo. Kasi mga napatotoo po ron ay ilan sa mga nakaranas, no, ng madaling ding kahapon nila, isinare nila yon at kung paano rin sila nakakilala kay Kristo. Ang isa nga po roon ay sabi siya'y gumon, no, sa mga pinagbabawal na gamot, no, talagang nasira ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga relasyon, no, mismo pati yung kanyang katawan, no. Subalit si Kristo ay kanyang makilala, no, ay ang naging malaking pagkakaiba. Amen po ba? Masasabi rin ho kaya natin na meron pong malaking pagkakaiba ang nangyari nung makilala ko si Kristo? Meron ho ba? Okay. Okay. Parang wala doon sa iba. Okay. There's a big difference, no? Talaga naman. No? Yung hindi mo akalaing ikay magkakaganito, ay nagkaganito ka. Bakit? Yun ay dahil kay Kristo. Dahil doon sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na ito na magbago ng puso ng tao. Amen. So a good deposit na ito. Mahalaga rin na ito rin naman ay mahalagang maibahagi ho natin, no, sa iba. Ingatan ho natin yon. Unang-una, yung ating pagliligtas na kasentro dito sa Ebanghelyo na ito, yung kaligtasan tinamo natin sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Amen po. At yung sinasabing apostolic faith. Basahin nga ho natin. Okay? Stewart says, transmitter of apostolic teachings. No? Tayo na pinagkatiwalaan din na maging transmitter tayo
ng turo nitong mga apostol na ito, na siya namang basehan nung itinuro ni Kristo sa kanila. So meron tayong sinasabing sound doctrine, no? Malusog na aral, turo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ingatan din natin itong mga sound teachings na ito na pinag-aaralan natin para hindi tayo mailigaw. Yan sa mapangunahing layon po ng Bible. No? Itinituro nito ang daan ng ating kaligtasan, inong pangunahin. Amen po ba? 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16, sinasabi lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan, no? Sa pagpapabulaanan sa maling aral. Sapagkat yan ang numerong unong pinag-warning ni Kristo sa kanyang mga tagasunod, di ba? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. So gayon din, no, yung pagtungkol doon sa pagtalikod, yung apostasy, yung sinasabi na yung mga tatalikod sa mga orihinal na tinuro ni Kristo at ng mga apostol, yun ay maaring talikuran ng marami sa mga naging mananampalataya. Kaya kaingat ho tayo. Amen po ba? Sa atin ng mga napapakinggan, pinakikinggan, no, sapagkat maaari tayong iligaw nito. Okay? Amen po. Kasi ang kaluluwa natin ang nakataya ho rito. Pag tayo ay na-snatch nitong mga lobong ito, no, kaya nga si Paul, sabi niya, mahigpit doon sa mga matatanda ng iglesia sa Efeso. Ingatan niyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Sapagkat alam ko, sa aking pag-alis ay may mga lobong papasok at walang awang sisirain po yung kawan. Okay? Ang intensyon ng mga lobong ito ay upang sirain, wasakin, no? Ayan ang gusto ng kaaway. Amen po ba? Paghiwa-hiwalayin tayo. Amen po ba? Pero ang nais ng Diyos sa atin, meron tayong pagkakaisa. Amen po? So, wag din tayo maging dahilan, no, na pagkakahiwa-hiwalay, kundi tayo ay maging instrumento ng pagbibigkis ng pagkakaisa natin. Okay? Amen po? So, sabi sa 2 Timothy chapter, ang mga narinig mo sa akin, tingin nyo po sa harap ng maraming mga saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. So, maliwanag po yun. Amen po? Yan. So, kaya mahalaga rin yung pagtitiwala. Tingnan natin, no, tayo ng mga spiritual leaders, tingnan natin yung mga kapatiran na merong natutuklasan natin may ganung uri ng kakayanan, no, sa anumang aspeto upang sila'y malagay sa tamang lugar. Okay? Amen po? So tayo rin naman, mahalaga sa atin naman yung pong ating involvement, no? At dito natin, sa pag-involve natin sa mga ministries, no, dito natin madalas natatagpuan kung ano yung lugar at magiging bahagi natin sa katawan ni Kristo. Okay? Amen po? Regardless doon sa ating mission. That's another side naman yon, no? Na lahat ito ay binigay sa atin ng Diyos na bilang mga mananampalataya upang ipangaral natin, i-share natin ang gospel sa lahat ng tao. That's our mission. Amen po ba? Amen. But sa issue ng trust, no? Mahalaga na wala tayong trust issue. Di po ba? Wala tayong issue. So, yun naman natin din minamatyagan. No? I-monitor natin ang bawat kapatid na merong kakayanan, no? At yung katapatan nila, yung commitment nila, no, sa ganung klase ng ministry na unti-unti umuusbong sa kanila, no, upang sa gayon sila ay magabayan, amen po ba? Tungo doon sa mabuting layunin, tungo kung paano ito magiging epektibo sa katawan ni Kristo. Okay? Siguro nagkakaunawaan ho tayo. Okay? So maraming nasaksi, pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at kakayanang magturo naman sa iba. So huwag tayong wawalay doon sa ating mga mahalagang mga doktrina niya. Unang-una, no, kung ano yung tinuturo ng mga apostol at ni Kristo nung pamanguna, ay siya naman ang dapat nating itinuturo sa iba. Okay? Amen. Wala nang amen. Okay.
So steward as transmitter of apostolic teaching. Kaya nga success without a successor is a failure. Okay? Amen po? Yan. So, gayon pa man, no, kung si Paul, mayroon siyang Timothy, no? Si pastor naman, meron namang Pastor Kokoy. Parang ganun lang ho yan. Amen po? Yan. So, sususog at bandang uli, yung mawala man tayo, may tiyak na magpapatuloy ng ating mga napasimulan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Who knows, na? Meron pang uusbong sa atin dito na magiging mga manggagawa ng church na ito. Kung ano yung mga inaalabang kalooban ng Diyos ay merong pa rin magpapatuloy ng gawain para sa kapurihan ng Panginoon. Okay, success without a successor is a failure. No, yun ang may tuturing ho natin. So, sumunod, stewards as managers. Sabihin natin managers. Yan, tumukoy na tayo rito. Luke chapter 12 verse 42 to 43. Ito po ang sinasabi. Sumagot ang Panginoon, sino nga po ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala, tingnan po, blessed ang mga aliping madarat niyang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So, tayo magpakasipag, no? Huwag daw po tayong matinag. Magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam nating hindi mawawala ng kabuluhan ng ating daw pong pagpapagal. Amen po? Yang pagpapagal na yan, ang hindi ho talaga masasayang. No? Kasi alam nyo, yung search, paglilingkod natin sa Diyos, at ang resulta nun sa atin ay habang ginagawa ho natin yon ay masaya tayo. No? Later on, matapos nating magawa ho yun, ay iba yung pang saya ang atin hong nararanasan. That's the joy of serving. Kaya ba sa atin malulungkot di po ba? Yung paglilingkod para bagang pasaning di po ba? Pabigat, hindi ho. Maaaring ang pabigat pero talagang nag-aano sa atin, no? Nagre-resulta ho yun sa atin ng kasiyahan. Kasi habang nasisiyahan kang gawin ang isang bagay, patuloy mo itong gagawin Di ba? Okay? At higit sa lahat, ginagawa mo yun para higit na bigyan mo ng kasiyahan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun ho yan. Kapag ang ating Panginoon ay nasiyahan. Kapag ang owner ay nasiyahan sa ating mabuting pangangasiwa ng mga ipinagkatiwala niya sa atin, at siya naman ay nakahandang i-bless ho tayo. Okay? Amen po? Yan. Pinagpala ang aliping madarat niyang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Na masabi niya sa atin, mabuti at tapat na alipin, yamang tayo'y naging tapat kahit sa munting halaga, pamamahalain tayo ng Diyos sa mas malaki. Mamaya darating daw tayo ron. Sige po. Stewards as managers, no? So mahalaga na tayo po ay laging nananalangin. Amin po ba? Nagpaplano ho tayo ng mainam. In-organize natin ang mga plano natin ito nang sa gayon ay hindi ho ito maudlot o anumang karoon ng bisa o kaepektibuhan kung tayo po ay organisado. Okay? Mahalaga po yan. Nandiyan po ba tayo? As managers, mahalaga na tayo po ay laging nananalangin. Hinihingi natin ang paggabay ng Diyos sa atin. Mahalaga rin tayo po ay nagpaplano. Walang plano ay wala hong mararating yan. Wala ho tayo ma-accomplish kung hindi ho tayo nagpaplano ng mabuti ayon sa plano ng Diyos. Okay? So mahalaga ang pangangasiwa at pag-administer sa lahat ng ito bilang mga managers. Amen po ba? Yan man ay sa sambahayan natin, yan man ay may tungkol sa trabaho natin, sa negosyo natin, anywhere, no, sa mga sangay ng ating buhay. Higit sa lahat, no, sa ating ministry, sa church, no, mahalaga po ang lahat ng ito. Bilang mga managers, bigyan natin ng kasiyahan ang ating pong owner.
na siya may pagmamayari ng lahat ng ito, ng ating mga kakayanan, ng ating mga salapi, kayamanan, ng ating oras at panahon. Okay, stewardship qualities guidelines, no? A steward must be blameless, no? Dito po sa Titus chapter 1 verse 7, sabi, bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Kaya nga taas di po ba? Siya po ay maaaring sinabi doon kay Timothy, dapat may mabuti siyang hangarin. Wala siyang makasariling hangarin. Amen po ba? Kaya ang pagpapastor ko, hindi lang para kumita ng pera eh. Hello, nandiyan po tayo? Hindi rin ang pag-awaso para ikay sumikat. Hindi po ba? Hindi po yun. Amen po ba? So, kahit isa bawat isa sa atin, huwag yun ang ating maging hangarin. At ituring natin na yun ay isang mabigat na pagkakatiwala ho ng Diyos sa atin. No? Kaya ako lagi ko tinuturing lagi yung mga bagay na ito para hindi ho tayo malinsad, malayo. Katunan nila yun kung bakit ho tayo inilagay ng Diyos bilang mga tagapangasiwa. Amen po? Yan. So, dapat ay kailangan wala siyang kapintasan. Hindi nangangahulugang tayo, ibig sabihin perpekto tayo. Wala namang perpekto sa atin di ba? Kaya nga lang, siyempre, hanggat iniingatan natin yung atin mga patotoo. Huwag din tayong bulagsak, no? Huwag nating sayangin yung mga bagay na pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin, no, nang walang kabuluhan. Bandang huli ay, kasi kapag ikaw ay nasira, ang dala-dala natin ay yung pangalan ni Kristo. Amen po ba? Para na rin parang nasira na rin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga marahil may masamang ginawa ho tayo. Amen po ba? Yan. So, yun siya ho ang dating dala-dala. Tayo Kristiyano Sabi mo nga sa katabi mo, Kristiyano ka ba? Oo, kaya nga ako nandito Hindi ho yung pagiging Kristiyano, nandito ka. Kaya paano nandoon ka sa trabaho mo, kapaaralan mo? Ang pagiging Kristiyano ay lifestyle po yan, no? Hindi ho lang dito lang tayo. Lagi tayo linggo-linggo, nandito tayo. No? Ang pagiging Kristiyano natin, mapapatunayan yan pagka nandoon na tayo sa kanyang-kanyang ating mga sarili. Buhay. Personal ho yan Amin po. Yan. So ano pa? Sabi, hindi siya dapat, mayabang. Ayan, so tanong mo sa katabi mo, mayabang ka ba? Mayabang ka ba? Ay, sa isip pa lamang tayo no? Para naisip natin, magaling tayo, mahusay tayo. Minsan pinapasukan tayo ng ganong klase kahit sa isip natin. So, kaingat tayo. No? Kung ano yung pinupunla natin sa loob, ay yun din ang lalabas sa atin. Mahalaan man yan Mahayag yan. Kung ano yung pumasok, yun din ang lalabas. Amen po ba? Kaya sa mga pagsasalita, malalaman mo na kung ano yung nasa kalooban nitong taong ito Ano pa? Hindi raw Say natin, hindi raw magagalitin. Tanong mo yung katabi mo, magagalitin ka ba? Konting bagay, nagagalit ka? So, itong bagay na ito ay dapat na pakalinihin natin, no? Bilang mga Kristiyano in general, no? Bilang mga katiwala ng Diyos in general. Dapat sa buhay din natin hindi tayo nakakitaan ng ganitong uri ng mga ugali. No? Kung ikay magagalitin, ay, nako po. Okay. Hindi pa rin? Ano yung sumunod? Hindi? Lasenggo. Pero ngayon, may mga babae na ring lasenga. Di po ba? Hello, diyan pa tayo? Yeah.
babae ngayon, pag minsan, madalas, pag sasakay ako ng jeep, nakita ko, may mga binte, may mga tato sa braso. Minsan, bordado pa ng kung ano-ano mga larawan. Amen. Kaya hindi ko naman sinasabing kaya lang yun isang sa Bible, tatak ng pagiging alipin. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng sasanlibutan. Ng mga gawain sa sanlibutan Nakikiuso pa tayo Kristiyano, nakikiuso pa tayo. Ito uso pastor Hindi lahat ng uso mabuti. Amen po. Hindi lahat ng uso ay mabuti. Tandaan ho natin yan. At nakalulugod sa Diyos. Okay, hindi rin mapusok o sakim. Ganit. Di po ba? Ang kasakiman, marami pong maskara yan. Maskara ng pagsikat o kasikatan. Maskara sa mga material na bagay. Sa salapi. Yan ay mga maskara ng kasakiman. Kahit sa posisyon. Di po ba? May mga sakim sa posisyon. Dapat ako dun Di ba? May mga ganon. Dapat ako yun, hindi siya. Di po ba? Hello? Sige po, tuloy natin. Pangalawa, so siya dapat maging katiwa-tiwala at tapat. No? Sabi nga ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, tuloy natin. Sige, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay, yan ang naasahan ng Diyos sa atin. Ano pa? Sumagot ang Panginoon. Sino nga po ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalain niya ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayag upang magbigay ng iba pang alipin sa kanilang pagkain sa takdang oras? Di yung tapat. Okay, sige po. Tuloy natin. Okay, pangatlo, will be accountable to his master. Tandaan ho natin yon. Lahat ay ating pananagutan sa Diyos. Okay? Luke chapter 12 verse 47, dito na tayo magwawakas. Yan, mga aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya. Okay, amen po ba? Kaya wag tayong pabaya. Wag tayong maaksaya. Wag tayong abusado. Yan. O ayaw tumupad sa pinapagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaan. So tingin niyo po yun Ay paano talaga merong kaakibat na parusa. Sabi, ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong marami. Yan ang tandaan natin. Ulitin ko yun. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Kaya nawa magbigay timbang ito sa puso natin. Mga kapatid. Tuloy natin. Okay? So, isa sa mga larawan ng pagiging isang leader. Bawat Kristiyano, itinuturing ng Diyos na isang leader. Leadership is influence, no? Yun ang isang mabuting kahulugan. Ang pagiging pinuno ay impluensya. Tingnan yung asin, kaya nga tinuring tayong mga asin di ba? Ang impluensya ng asin doon sa mga pagkain, no? Para ito hindi mabulok. Di ba? Gayun din ang ilaw. Sa mga taong nasa kadiliman, tayo ang munting ilawan ng Diyos para maliwanagan sila. Yung impluensya ng ating liwanag sa mga taong nadidimlan. Amen po? Kaya tayo po ay mga asin at ilaw ng sanglibutan. Bilang mga tinawag ng Diyos sa iglesia pong ito, sama-sama po tayo, no? Na binigyan ng Diyos ng ganitong uri ng napaka-glorious na pagtitiwala. Huwag ho natin itong sayangin, abusuhin, huwag tayong magpabaya, kundi sikapin natin kung ano yung kahit maliit,
Kasi nga daw po sa kaloob ay yung mga hindi ganong kapansin-pansin yung pang nagiging mas mabuti. Amin po ba? Yung kokonti nasa atin, yung pa yung higit na nagiging katanggap-tanggap sa Diyos kung ito'y inihandog ng lubos na may pagmamahal sa Diyos. Amin po? Yan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming Ama, salamat o Diyos sa mga salita pong ito, Panginoon, na nag-assure sa amin, Panginoon, hindi lamang ng aming pong pag-asa sa kaligtasan, kundi ang assurance, Panginoon, ng iyong pong mga bagay na iyong pong ipinagkatiwala po sa amin. At mihingi po kami ng tawad, marahil, Panginoon, sa hindi naming pagpapahalaga sa mga bagay pong ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa oras na ito ay magkaroon kami ng isang repentive heart, Panginoon. At makita po namin ang magandang plano po ninyo sa aming buhay na nauutlot dahil sa di naming pagkilos, sa di naming paggawa, Panginoon, ng amin mga tungkulin na ito. At hayaan po ninyo na magmula ngayon, Panginoon, sa iyong tulong, sa iyong biyaya, Panginoon, at sa tulong ng Espiritu Santo, Panginoon, ay kami nawa, Panginoon, ay humakbang, kami ang mag-initiate, Panginoon. Gawin po namin itong intentional, Panginoon. Hindi para sa aming mga makasariling, mga hangarin, at layunin, Panginoon. Kundi para sa iyong ikasisiya, Panginoon. Sa iyong ikaluluwalhati, at sa iyong ikararangal, Panginoon. Lagi po ninyong bantayan ang aming mga puso, isip, kalooban, Panginoon, ukol sa aming mga layunin kung bakit po namin ginagawa at ginaganap ang mga tungkulin pong ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Give us a heart of wisdom, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. So, pagpalain po ninyo ang daras ng aming pong pananambang ito, Panginoon, sa iyong lahat ng papurit, karangalan, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.